Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Saan man kayo sa panig ng mundo, ipinapaabot ko ang walang kapantay na pasasalamat sa patuloy na pagsuporta sa channel na ito. Alam ko naman na karaniwan na sa inyo ang usaping manggagamot o ang mga albularyo. Bagamat may iisang tawag lamang tayo sa mga ito, iba-iba pa rin yung mga albularyong yon. May mananabang, manghihilot, mananawas at marami pang iba. Karamihan sa albularyo ay hindi na pagsasabay ang mga katangian, lalong-lalo na sa mga lalaki. Wala namang lalaking mananabang o kung tawagin ay komadrona. Pero alam nyo ba na merong isang albularyo na kayang gawin ng lahat? Kaya niya lahat ng mga nabanggit. Ultimong ang pakikipagduelo sa mga elemento at iba't ibang kampon ng dilim. Nagawa na rin ito ng mga taong magiging bahagi ng kwentong ito. Taong 1982, sa lalawigan ng Tandag, Mindanao. Sa isang tagungnayon sa kabukiran ng Tandag, may manggagamot doon na itago na lamang natin sa pangalang Lola Fe. Matanda na ito. Halos 70 taong gulang ang edad niya. Bagamat bakas na sa itsura ni Lola Fe ang edad, ay hindi naman mahahalata sa kinikilos niya. Maliksi pa ang matanda. Bukod pa dyan ay kaya nitong gampanan ang gawain na karaniwang ginagawa ng isang mabubukid. Siyempre, papasok na dyan ang usaping pag-uuma at pagtatanim. Kahit sa gitna ng tirik na araw, makikitang hindi man lamang napapagod ang matandang ito. Buong maghapon itong nagtatrabaho, maliban na lamang kapag mayroong pasyente. Inaasikaso muna kasi ang mga nagpapagamot sa kanya bago pa ito magtrabaho sa bukid na yon. May kasama naman sa buhay si Lola Fe, ang apo niyang ubod ng pilyong si Andres, 10 taong gulang. Ulila na ito sa mga magulang dahil sa isang sakuna. Ang mga magulang ng paslet ay napatay sa pananambang noon ng mga tulisan. Tinangka kasing manglaban kaya pinaputukan ito ng baril. Bagamat ang ikinabubuhay nila ay pambubukid, hindi naman mahahalata ang antas na buhay meron sila. Papaano ba naman kasi? Malaki ang bahay ng maglola. Isang palapag pero nakaangat ang sahig sa lupa ng halos 2 dipa. Nakabungad ang biranda, may hagdan pa ikot at patungo sa silong ng bahay, na kung saan naroon lahat ng mga karaniwang kasangkapan na pinaglumaan na. Kumbaga yung ibaba ay ginawang bodega. May kaya talaga itong si Lola Fe, pero pinili nitong maging karaniwang tao lang. Malawak ang sinasakupang lupain at malaki ang naging pondo sa bangko, dahil na rin sa negosyo nila dati, nang hindi pa namamatay ang asawa niya. Ang kaisa-isang anak na babae na namatay, yun ang nanay ni Andres. Sa lawak ng lupain, may pinipiyalan dito ang matanda. Ilang pamilya ang pinahintulutan niyang magtayo ng bahay sa kanyang lupa. Ito ay para mapangalagaan ang mga tanim na niyog at manggahan. Pero mantakin mo, kahit na ultimong amo si Lola Fe, ni minsan ay hindi nito dinidikta ng mga sakop. Hinahayaan lamang ni Lola Fe ang mga yon. Kapag ginustong gapasin ng mga niyog, walang-wala lamang sa matanda. Basta may iaabot sa kanya, ayos na, kahit kakarampot na barya. Sobrang bait ng matandang ito, kung kaya noon ay maraming rumerespeto sa kanya. Hindi lang sa aspetong pagiging albularyo, kung hindi ang pagiging mabuting tao. Lola, hapon na o. Hindi pa po ba tayo uuwi?
Kanina pa ako kalikot ng kalikot sa lupa dito. Ang sakit na ng likod ko. Wika ni Andres sa kanyang lola. Kasalukuyan sila noong nasa uma. Gutom na ang bata. Idagdag pa dyan ang ngawit na nararamdaman. Ayaw na ayaw kasi ng matanda na lumaki si Andres na tamad. Kaya't kung anong ginagawa niya, dapat gawin din ng batang ito. Laging kasakasama ni Lola Fe si Andres. Sakit sa ulo ito pero dinidisiplina ng maigi ni Lola Fe. Katunayan ay tinuturuan niya rin ang bata kung paano manggamot at pamamaraan ng isang albularyo. Masakit ba ang likod mo sa kakakayod? Tandaan mo, apo, hindi lang yan ang sakit na mararanasan mo kapag naging ganap ka na. Nakikita mo ako. Tingin mo sino ang may sakit? Ikaw o ako? Tugon ni Lola Fe. Sino din naman po yung nag-utos sa inyo na mag-uma? May mga tauhan naman po kayo, bakit hindi nyo na lang ipagawa sa kanila? Kung iisipin, parang kayo pa yung pinipiyalan, Lola May pera naman kayo, tas laging inuulam ko gulay. At kung minsan kamoting pinigaan ng gata. Napatawa na lamang ang matanda sa mga sandaling yon. Gusto kasi siyang palakihin ang bata na dumaan sa hirap. Umuwi sila, pero nang makarating sa bahay, merong bumungad umano na 2 bisita. Kilala nila ang mga ito, kamag-anak at nakatira sa bayan. Ang mag-asawang sila Amir at Dalia. Ayon dito, ang anak daw nila ay ginagambala ng kung anong elementong hindi nila makita nun. Hinala nila, baka'y naaswang. Gawa ng 3 buwan na itong buntis nun. Naipasuri naman nila ang bahay sa albularyo. Kaso ang paliwanag nito sa kanila, karaniwang hayop lamang na gumagala tuwing gabi. Wala naman kasing palatandaan ng anak nila na inaaswang nun. Pero patuloy sa paggambala. Hindi tumitigil at kahit anong suri nila kung ano ito, wala naman silang nakikita nun. Kinakaluskos ang dingding, tapos may tinig na parang naipit na biik. Bukas na ako pupunta. Ipapahinga ko lang itong katawan ko. Umakyat na muna kayo sa bahay. Dito na lang din tayo maghapunan. Magpapaihaw ako ng manok. Huwag na po kayong mag-abala, Manang. Uuwi din kasi kami kaagad. May dadaanan pang kamag-anak. Bukas po mag-aantay na lamang kami sa bahay. Alam niyo naman po kung saan ang bahay namin banda, di ba? Tugon ni Amir. Hindi na nagsalita si Lola Fe. Tumango lamang ito bilang pagsang-ayon. Matapos noon ay umalis na mag-asawa. Ano yun, Lola? Magpapakatay kayo ng manok? Para saan po? Sa bisita? Kung ako naman po yung mag-aya, hindi kayo pumapayag. Tapos kapag iba, kahit hindi naman nila gusto, inaalukan mo ng magandang pagkain. Tapatin niyo nga ako, Lola. Apo niyo ba talaga ako? Tumahimik ka nga dyan. Ang pangit na mukha mo. Maglinis ka ng katawan mo sa likod tapos umakyat ka na kaagad. Ano pang tinititig-titig mo dyan? Parang iiyak. Sige na, kumilos ka na. Sabi na matanda nun. Matindi ang disiplinang natatanggap ng bata kay Lola Fe. Biro mo kahit sa pagkain, pero sa iba napakabait naman ng matanda. Sadyang pinaninindigan lamang nito ang maging striktong magulang sa bata, upang hindi lumaking abusado nun. Ika nga, kung anong natutunan mo mula pagkabata, madadala mo ito hanggang sa paglaki, at ito ang magiging sandata mo kung paano laruin ang buhay. Kinabukasan ay maagang nagising si Lola Fe. Tulog pa ang kanyang apo sa silid kung kaya ginising niya ito. Nagmungkahi ang matanda na aalis sila na maaga. Kukupad-kupad pa noon si Andres. Bumangon pero pag-alis ng matanda, bumalik din sa pagkakahiga. Kung kaya naman ay sinabuyan ng isang basong tubig sa mukha ang paslit nun. Baka gusto mo laman ng arinola yung ibuhos ko sa'yo. Walang iya kang bata ka. Huwag tamad. Tumayo ka dyan at maligo na.
Maganda pa naman ang panahon at tiyak na magiging mainit yung paglalakbay natin. Mungkahi ng matanda. May hawak pa itong walis, tambo at nakaduro sa mukha ng paslit. Hindi naman nagsalita si Andres. Matapos niyang maligo ay kaagad siyang nagtungo sa lamesa para kumain. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Andres. Bumungad sa kanya ang manok na sinabaw. Napatingin ito sa lola. Kumakain ito at hindi lumilingon sa kanya. Ayaw mo bang kumain? Lalamig yang sabaw. Tititigan mo lang ba yan? Wika ni Lola Fe. Wala po lola. Sige po, kain na po ako. Sarap nito. Ayon kay Lola Fe, nilutuan umano niya ng manok kasi halata namang nagtatampo. Pero hindi daw mabuti ang magtampo. Kung anong pangaral na galing sa kanya, dapat isaisip ito. Ang pagtatampo ay isang pahiwatig na tumataliwas sa mga alintuntunin na dapat sundin. Gayang ng nakakagawian, sa tuwing may pasyente si Lola Fe, laging nakikita ni Andres na may kung anong inihahanda. Yung tipong naglalatag ng mga kagamitan sa harap ng altar na hindi niya naman matukoy kung ano. Pero nakakakilabot umano ayon kay Andres. Alam niyang albularyo ang lola. Alam niya rin kung anong kayang gawin nito. Pero noong tinuruan na ang bata ng pamamaraan, sobrang natakot si Andres doon. Paano ba naman kasi? Sinubok umano ni Lola Fe ang tapang ng kanyang apo. Doon sa labas ng bahay ito pinatulog. Wala man lamang kulambo at kumot. Unan lang at banig ang nakalagay sa damuhan. Ilang araw ang nakalipas ay binilad si Andres sa tirik na araw habang nakadipa ang kamay. Pero habang ginagawa niya yon, may sinasangbit na dasal ang paslit. Dasal na karaniwan niyang naririnig sa may simbahan. Hinaluan nga lang ng ilang kataga na hindi niya naman maintindihan. Mula alas 12 ng tanghali at alas 3 ng hapon at mahal na araw ito. Naiisip pa nga niya noon na baka parusa ito. Wala namang naging reklamo ang bata patungkol sa pagturo sa kanya ng kaalaman. Gawa ng ang totoo ay gusto din ng paslit ang panggagamot. Lalo't laging bukang bibig ng matanda na ang pagtulong sa kapwa ay nakakagaan ng loob at nakakapagpapahaba ng buhay. Lalo't ang pagtulong na yon ay walang kapalit. Bagamat naiinis si Andres paminsan-minsan sa lola niya, humahanga naman ito sa sakripisyo niya. Literal na mabait na tao ang lola. Sa kanya nga lang ito strikto. Alam naman ng bata ang dahilan pero nagkukunyari lamang siya para kahit papano ay hindi masyadong diinan ng lola ang pagdidisiplina sa kanya. Matapos mailatag ang mga kagamitan, pinalapit si Andres noon. Ang sabi ng lola, lahat umano ng nakikita niya, magiging sa kanya pagdating ng araw. Ano naman po ba yan, la? Ang ganda ng kulay ng batong to, oh. Kumikinang-kinang pa. Ano, kwintas to, lola? Sinabi ko bang hawakan mo? Iibaba mo yan. Ang nakikita mo sa harapan mo, tingin mo mga karaniwang bagay lang. Pero napakadelikado kapag wala kang alam dito. Sige na, maganda ka na ng mga damit na mababaon. Baka abutin tayo doon ng 2 araw. Ang dali mo pa naman bumantot. Mungkahi ng kanyang lola. Hindi na lamang kumibo pa si Andres. Hanggang sa maya-maya ay umalis na sila. Nakarating sila sa bayan, tanghali na. Hapong-hapo si Andres pero ang lola niya ay parang wala lang. Hindi man lamang ito pinagpapawisan. Naglakad lang kasi sila kasi talagang gusto ni Lola Fe maglakad kaysa sumakay. Hindi naman alam ni Andres kung anong dahilan. Basta habang naglalakad ay parang kinakausap ng matanda ang sarili. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Amir. Dito ay nakita ni Andres ang babaeng nakadungog sa bintana. Balisa ang mukha nito. Medyo nakausli ang tiyan, kaya kaagad niyang naisip na ito na siguro ang buntis noon.
Naroon ang mag-asawang si Amir at Dalia. Kausap ito ni Lola Fe at nakikita ni Andres na tila masela ng pinag-uusapan. Hindi man lamang niya marinig kahit nasa malapit pang paslit. Sa puntong yon, pagkatapos makapag-usap ay lumapit si Lola Fe sa buntis. Pagkatapos ay kinapaka pa ng kanyang lola ang balikat. Seryoso ang mukha ng matanda. Nanlilisik pa ang mga mata na para bang galit. Hanggang sa lumabas ng bahay ang Lola Fe. Siyempre, laging nakabuntot si Andres, kung kaya't alam niya ang bawat detalye. Ayon kay Andres ay inikot daw ng lola ang kabuuan ng bahay. At sa tansya niya ay 5 beses ito bago pa huminto sa bandang likod, kung saan may puno doong patay na. Animal, kapag hindi ka tumigil sa panggagambala mo, susunugin ko yung tinitirahan mo. At maging ang katawan mong impakto ka, susunugin ko. Biglang wika ng matanda nun. Napakunot ng mukha si Andres at kaagad sinipat kung sino ang kinakausap ng kanyang lola. Wala siyang ibang nakita maliban na lamang sa punong patay. Ang mag-asawa noon at yung anak nitong buntis ay nakasilip lamang sa bintana. Patuloy sa pagsasalita si Lola Fe. Patuloy naman sa pagkabagabag itong si Andres. Hanggang sa hindi na nakatiis ang bata. Nagwika ito ng, La, mawalang galang na po pero para kayong iniwanan ng saktong pag-iisip. Kanina ka pa po dyan at kinakausap niyo yung sarili niyo. Nagaghan naman po kayo eh. Nakatulog po ba kayo kagabi? Huwag ka maingay. Walang hiya kang bata ka. Umusog ka ng konti at bitawan mo yung saya ko. Tugon ng lola. Maya-maya'y lumapit ito sa mismong punong patay. May binigkas na mabigat na kataga. Pero hindi maintindihan ni Andres. Para bang binuweltahan nito ang puno na siya namang nagpatawa sa bata nun. Dito na nabanas ang lola. Lumapit sa kanya at may binulong at hinipan ang bunbunan ng bata nun. Matapos noon ay ganoon na lamang ang pagkawindang ni Andres. Yung patay na puno ay may nakakapit doong nakakatakot na nilalang. Nakapatiwarik pa ito at parang dambuhalang butiki. Pero may katawan ng tao. O Andres, patayaw mo tumawa. Tawa! Kanina bungis-ngis ka na bungis-ngis. Tumawa na. Tumawa ka. Ako nagagawa. Ayan, iinat mo yung pisngi mo, inga ang bibig, na parang sagad ang tawa at kita ng gidagit. Wika ng kanyang Lola Fe. Ininat nito ang mukha ng bata at pilit na pinapangiti nun. Hindi nakapagsalita ang paslit. Gusto nitong umalis pero mahigpit na nakakapit sa kanyang lola. Hindi siya pinapakawalan. Inilalapit si Andres doon sa nilalang. Nagpupumiglas ang bata at umiiyak na. Huwag po lola. Mangagat yan ni Ari ko lola. Ano? Baliw ako. Dito ka lang sa tabi ko. Titigan mong maigi yan. Nang sa ganon ay masanay ka na pagdating ng araw. May mas pangit pa dyan. Sagot ng kanyang lola. Hindi na kumibo pa si Andres. Binitawan siya ng lola pero hindi siya umaalis sa lugar. Nakipagtitigan nga siya doon sa nilalang. Hanggang sa namalayan niya na lamang sa sarili na siya na lamang pala doon sa lugar nag-iisa. Wala na sa tabi ang kanyang lola. Tinatawag niya ito pero walang tumutugon. Hindi din siya lumingon sa likuran sa takot na baka bigla na lamang siyang sunggaban nung halimaw pagkabalik niya ng tingin dito. Ang hindi niya alam, ang lola niya ay nasa loob na ng bahay ng pamilya. Amir, itong anak mo ba sino ang nakapagbuntis dito? May mapapangasawa na ba siya? Tanong ng matanda kay Amir. Ang sabi naman ng Ginoo ay hindi niya alam. Maging ang asawang si Dalia, walang idea kung bakit nabuntis ang kanilang anak. Samantalang parati lang naman itong nasa bahay at ni minsan ay hindi nila nakitang may kasintahan. Ang pangalan ng anak ay itago na lamang nating Solen. Nilapitan ito ni Lola Fe. Kinausap pero hindi nagsasalita.
Nakatulala lang habang nakatingin sa malayo. Nagtanong naman ang matanda kung bakit ayaw magsalita ng anak. At dito nalaman ni Lola Fe na kaninang umaga pa daw hindi nagsasalita ang batang yon. Kahapon ay nakakausap pa nila ito pero sa tingin nila, parang wala na sa tamang pag-iisip. Bueno, may nagmamanipula sa kanya. Walang nobyo, tama. Hindi naman pwedeng isipin na ginahasa. Kung hindi ako nagkakamali, ang dinadala ng anak nyo, anak ng laman lupa, nakatira dyan sa patay na puno sa likod ng bahay ninyo. Kailangan makuha ang bata sa tiyan niya sa lalong madaling panahon dahil kapag umabot sa puntong ganap na sanggol na ang nasa sinapupunan niya, ikamamatay ito ng anak nyo. Wika ni Lola Fe. Ganoon na lamang ang pag-aalala nila Amir at Dahlia. Nagkatitigan pa ang mga ito at kita sa mga mukha ang matinding pag-aalala. Nagtanong ang dalawa kung ano-ano ang mga dapat gawin nila. Sinabi naman ni Lola Fe, mag-antay sila ng dapit hapon. Ito kasi ang oras na malaya ng makakagala ang elemento. Maaaring dumalaw mamaya ang nilalang at dito niya huhulihin. Kapag nasa tirahan kasi ito, hindi madadakip. Walang naging tugon ng dalawa. Halata naman na walang idea ang mga ito sa mga nangyari. Hanggang sa bigla na lamang nagsisisigaw si Andres sa labas. Nagkukumahog ang bata sa kakatakbo patungo sa bulwagan ng bahay. Nang makita niyang nasa loob ang lola, galit na galit si Andres. Sabi nito, pinagkatuan daw siya ng kanyang lola at iniwan na lamang doon sa napakapangit na nilalang. Kahit sa ganung sitwasyon ay napahawak na lang sa dibdib ang matanda at pinipigilang tumawa. Nakikita niya ang paslit na nakasimangot ang mukha nun, habang nakamukmok sa gilid ng pinto. Parang pulubing gala at nanghililimos. Hinayaan lamang yun ni Lola Fe. Alam niya kasi na kapag nilapitan na ito, ay mas lalong magagalit. Inantay niyang bumaba ang tensyong nararamdaman ng paslit. Bumaghapon silang naroon sa bahay. Hanggang pagsapit ng takip silim, dito na nagmungkahi si Lola Fe na maganda ng mahihigaan para kay Solen. Kumilos naman kagad ang mag-asawa at matapos makalatag ng banig ay doon pinahiga nila ang buntis nun. Hindi man lang ito nagsasalita. Sumusunod lang sa kung anong ginagawa nila. Yun bang parang manika? Kapag pinatayo ay tatayo. Kapag pinahiga, nakahiga lang. Pero ang mga mata halos hindi pumiyok. Nakatulala pa rin na sobrang layo ang iniisip. Samantala, sa mga sandaling yun naman si Andres ay nasa loob na ng bahay. Yung kaninang napakakulit nito, nagmistulan ng santong nakatayo at hindi man lang gumagalaw. Bakas sa mukha ng bata ang matinding kilabot. Ang mga mata nito ay nakatuon doon sa binata na kung saan ang tapat yung punong patay. Psst! Psst! Hoy, apo, ano bang tinutunganga mo dyan? Lumapit ka nga dito at tulungan mo ako. Nagtatampo ka pa rin. Hindi yun katuwaan ha. Sinidya ko talaga yon para malaman ko kung gumana ba yung pagpapatibay ko ng loob mo. Mga tinuro ko nakalimutan mo na ba? Takot ka pa din. Dito na nagkaulirat si Andres. Lumapit ito sa lola niya tumingin ng tawad. Pero sana naman daw kapag may ganung plano ang kanyang lola, dapat ay ipaalam muna bago gawin. Nagulat na lamang kasi siya nang malamang siya na lamang pala mag-isa nun. Ikaw kayang nasa edad ko, lola. Tapos may ganun kang nakikita. Hindi ka kaya tatakbo? Napakadrama mo, apo. Yan ang napala mo dahil ubod ka ng pilyo. Sige na, kumilos ka na. Doon sa bintanang yon, silipin mo kung may gumagalaw ba sa labas. Tingnan mo maigi. Makikita mo na siya dahil binuksan ko yung ikatlong mata mo. Ito ang unang subok mo sa nilalang. Mungkahi ng matanda nun. Talaga po? Seryoso kayo? Tapos anong gagawin ko? Huhulihin ko la. Ikaw na lang pula. Mas malaki pa nga sa tao yun eh. Umiling ang matanda sa sinabi ng apo. At bigla na lamang siyang pinandilatan ng mga mata.
Kamot ulong naglakad ang bata patungo sa kusina. Doon kasi banda ang binata kung saan tanaw yung puno nun. Sa mga sandaling yon, nagpipigil lamang si Lola Fe. Nagpipigil matawa. Sinadya niya talaga yon para patuloy sa pagkilatis sa bata. Kung gaano ito katatag. Ginawa naman ng paslit pero animoy sundalo itong gumapang sa iba ng bintana nun. Dahan-dahang tumayo at sinilip ang labas. Sinimulan na ni Lola Fe ang gagawin. Papaanakin niya ng sapilitan si Solen. Naihayag naman na ni Lola Fe sa mga magulang ng dilagang proseso at pumayag ang mga ito. Pinahiran ng lana ni Lola Fe ang tiyan, tapos ay hinilot-hilot ito hanggang balakang. Makikita namang sumisimangot ang mukha ng dilag pero hindi maririnig ang pagdaing niya. Tagaktak ang pawis sa noo at nanginginig ang katawan. Nakikita na mag-asawa kung gaano kadiin ang paghilot ng matanda nun. Hanggang sa maya-maya pa, dinampi nito sa pusod banda ang palad. Tumingala at may mga binitawang kataga. Ilang segundo din yun bago pa muling hilutin ang tiyan. Dito na narinig na dumaing si Solen. Kasabay nito ay tumingin sa kanyang mga magulang habang umiiyak sa sakit. Kaagad namang nagmungkahi ang matanda na hawakan ng kanilang anak. Nang sa ganon umano, hindi maputol ang prosesong isinasagawa niya. Sumunod naman kaagad ang dalawa. Hinawakan nila sa magkabilang balikat ang anak at pinapakalma. Nay, anong nangyari? Ang sakit po ng tiyan ko. Sino po yung matandang yan? Aray! Kilala mo siya. Si Manang Fe yan. Ginagamot ka niya anak. Basta, kumalma ka lang dyan at huwag mag-alala. Tiisin mo yung sakit anak. Wika ni Amir. Si Andres sa mga puntong yon, nakita niyang may gumagalaw na anino sa labas. Kinakabahan ang bata dahil alam niya sa sarili na ito na ang nakita niya kanina. Madilim na. Walang ilaw sa likod kaya hindi niya nakikita ng malinaw ang itsura nun. Hanggang sa bigla na lamang naglaho ang anino. Kung kaya naman dumungaw na ang bata sa bintana. Ito ay para sipatin kung saan nagtungo yung nilalang. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat ni Andres nang may dahan-dahang umangat na ulo sa kanyang harapan. Hindi nakagalaw ang paslit sa sobrang takot. Kitang-kita niya ang mga mata nito. Parang umiikot-ikot at kulay dilaw. Halatang galit at yung bibig ay nakanganga. Animoy kakagatin ng bata anumang sandali nun. Kung kaya naman dahang-dahang umatras si Andres. Kasabay naman ito ang... Lola! Ayan o, nakatitig sa akin. Ano pong gagawin ko? Wika ni Andres nun. Titigan mo lang. Hindi ka sasaktan yan. Tugon ng Lola Fe. Nagtanong si Amir kung ano bang nakikita ng bata. Dahil wala naman umano silang nasisilayan sa bintana na siyang dahilan kung bakit natatakot si Andres. Undi na nakatira sa lupa. Kung sa dagat ay Shokoy ang tawag. Pero hindi niyo sila nakikita maliban na lang sa amin ng apo ko. Iyan ang salarin sa paggambala dito sa bahay niyo tuwing gabi. Yan din ang ama ng dinadala ng anak niyo. Wika ni Lola Fe. Dagdag nito ay nagpapalahi umano ang undin sa tao. Puro kasi lalaki ang mga yon. At para sumanay ay ginagamit ang katawan ng isang babae nun. Lalo na kapag birhen. Yun ang kadalasang pinipili ng mga undin. Tanong naman ni Amir kung makakapasok ba yan ng bahay. Pero ang naging tugon ng matanda ay pwede umano. Imposible namang hindi makapasok ay nagawa nga nitong pabuntisan ng anak nila. Patuloy naman sa pagdaing si Solen hanggang sa bigla na lamang umatungal ang nilalang sa labas ng bahay. Yung boses nito ay animoy preno ng sasakyan sa lakas. Mabuti na lamang at malalayo ang mga kapitbahay nila kung kaya't hindi mabubulabog ang lugar. Samantala nang marinig naman na mag-asawa ang tinig niya yon,
Nataranta mga ito. Sinabihan ni Lola Fe na kumalma lang at ipagpatuloy ang paghawak ng mahigpit sa kanilang anak dahil malapit na umanong mailabas ang binhi sa tiyan. Tinitigan ng masama ni Andres sa kanyang lola. Hinuhudyatan ng paslit na bumalik sa bintana. Makikita sa mukha ng bata na sobrang balisa. Napilitan itong bumalik doon sa bintana. Nilabanan ng bata ang takot. Naging desperado at nakipagtitigan sa nilalang. Nilapitan ni Andres at dinungaw na din ng bata ang mukha sa bintana noon. Isang dangkal na lamang ang pumapagitan sa kanilang dalawa. Galit na galit pa rin ito. Hindi na ito nakatingin kay Andres. Sa halip ay doon ito nakatitig sa dalagang si Solen. Naririnig ng paslit ang paghangos ng nilalang na para bang gusto nitong pumasok ng bahay. Subukan mong pumanhik. Susuntukin ko yung mukha mo. Wika ni Andres noon. Inangat ng bata ang kanyang kamaong maliit at sinabing matigas pa daw ito sa bakal. Kapag tumama sa mukha ng nilalang, ikamamatay daw ito. Napapailing na lamang ang kanyang lola dahil naririnig niya ang pagmamayabang ng paslit. Hanggang sa bigla na lang huminga ng malalim itong si Solen. Pagkatapos nito ay umere. At doon ay may bumuluwak sa masela ng babae. Napatakip na lamang ng bibig ang mga asawa nang makita ang bagay na singlaki ng kamao. Para itong uod at gumagalaw-galaw pa. Kulay berde at may maliliit na nakausli sa bawat gilid na. Wari ba ito na ang kamay at paa nun? 3 buwan siyang buntis 2 buwang ipapanganak niya na yan. At ang buhay na mapupunta dyan sa halimaw na yan, buhay ni Solen. Kaya sinabi ko sa inyo na kapag naisilang ang batang impakto, mamamatay si Solen. Ililipat ang presensya ni Solen sa paslet. Ligtas na ang anak nyo. Ngayon naman, ang pagpatay sa nilalang na nakatira dyan sa likod ng bahay. Huwag mong lulubayan yan, apo. Galitin mo. Iikot ako sa likod at haharangin siya para hindi na makauwi pa. Sabi ng matanda nun. Matapos noon ay dali-daling lumabas ng bahay si Lola Fe. Nakikita nila Amerito na patungo sa may likuran. Hanggang sa masilayan nilang naroon na sa tapat ng punong patay. Ang sabi naman ni Andres, pwede ba daw niyang suntukin? Hindi magkawari ng tawa ang lola. Nakikita nitong nakasimangot ang mukha ng apo. Nakaangat ang kamao at nakaambay ito ng pagsuntok sa nilalang na yon. Kapag sinuntok mo yan, apo, ikaw lang naman ang pagbubuntangan ng galit niyan. Simple lang yung mangyayari. Sasakmalin ka lang naman o hindi kaya hahablutin dyan sa bintana. Hindi ka naman siguro kikitilin yan kapag gumanti na. Banat ng Lola Fe. Para bang nagiba ang ihip ng hangin matapos marinig ni Andres ang sinabi ng lola. Yung pagmamatapang niya, parang iiyak na lang habang binababa ang kamao nun. Hanggang sa may dinukot si Lola Fe sa kanyang leegan. Dito ay nakita ni Andres ang ilang mga kwintas ni Lola. Kasama pa yung nakita niyang bilog na bato na kumikinang nun. Nagsasalita ang lola pero ang katagang ito ay hindi maintindihan ni Andres. Maya-maya pa, bigla na lamang nagwala yung nilalang. Kitang-kita ni Andres kung paano ito gumulong-gulong sa lupa na para bang may masakit sa katawan niya. Dahil sa nakitang yun ng bata, nagbida-bida ito. Pumanik ng bintana at lumundag palabas. Tinapakan ng kamay ng nilalang tapos sinabi niya sa lola na papatay na ba umano ang impakto. Nanggigigil ako, lola. Kanina tinatakot ako nito. Uy, nasaan ang pananakot mo sa akin? Ba't hindi ka tumayo dyan? Wika ni Andres doon. Hinablot naman siya ng kanyang lola na siyang labis na ikinagulat ng bata. Ayon kay Lola Fe, huwag umanong malapitan ng nilalang kapag nasa ganong sitwasyon dahil pwedeng makapatay pa ito. Loko kang bata ka. Humanga na ako sa katamangan mo pero parang yumabang eh. Paano kung nahawakan ka niyan at nakagat? May magagawa ka pa ba? Nakikita mo? Lumalayo nga ako habang nagwawala yan. Hihimantayin ako sa kapilyuhan mo.